Hello mga Kabs! Kumusta? Welcome back sa ating vlog. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga possible scenario pagdating nyo dito sa Poland. At isa ito sa mga nakikita kong dapat nating itapik at dapat malaman nyo or magkaroon kayo ng idea. Kasi nung papunta pa lang ako ng Poland, masyado akong nag-overthinking. Napakarami kong iniisip. Sobrang nag-worry na baka pagdating ko sa Poland, mapabayaan lang ako ng employer ko. Paano kung walang sumundo sa akin sa airport? So anong gagawin ko? So ngayon mga Cubs, pag-uusapan natin to. Pero bagong lahat ay huwag niyong kakalimutan na mag-follow sa ating Facebook account o di kaya ay mag-subscribe sa ating YouTube channel at itap ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang informative video. At palike and share na rin po para makatulong sa iba. Okay? Let's go, umpisa na natin. So, yun nga no mga kababayan, dapat maaga pa lang ay paghandaan na natin yung mga possible scenario pagdating nyo dito sa Poland. At yan, isa sa mga advice na may bibigay ko sa inyo ay dapat alamin nyo ang contact number at saka yung exact address ng Philippine Embassy dito sa Poland. Okay? So, mostly naman, yung mga dumarating dito sa Poland ay sa may Warsaw po, sa Warsaw bumababa ng eroplano. Kaya malapit lang po sa Philippine Embassy dahil nasa Warsaw din po ang ating Philippine Embassy dito sa Poland. Okay? So, alamin niyo na po yung contact number nila at saka yung exact address. Okay? Then, pangalawa, mas maganda po kung may mga kakilala na tayo bago pa dumating dito. Like, for example, kung wala naman kayong mga kamag-anak, pwede naman kayo magtanong-tanong sa mga vloggers or di kaya magkaroon ng connection sa mga vloggers dito sa Poland. Kasi minsan nakakatulong din po talaga yung mga vloggers na magbigay ng mga ideas like may mga kilala silang mga coordinator or mga hiring agency na pwede nyong mapuntahan just in case na sumablay po or nagkaroon ng unexpected scenario. Okay? So katulad ko, pwede nyo rin po ako kontakin. So baka makatulong din po ako sa inyo kung dumating man yung time na yon. Okay? Then, pangatlong advice ko sa inyo, mag-join na kayo sa mga Pinoy group dito sa Poland, yung mga Filipino community dito. Mag-join na po kayo habang nasa Pilipinas pa kayo or papunta pa lang kayo ng Poland. Okay? So, basta mag-create kayo ng mga kaibigan dito or something, mga tao na pwede nyong malapitan. Like kung may mga kabayan na mga coordinators, diba? So, pwede po natin sila malapitan just in case of emergency. At yung mga agency po dito, nag-accommodate naman sila kahit pa sabihin na hindi naman talaga sila yung primary employer nyo. Just in case lang ha, kasi meron po talaga, hindi naman ganon kadalas nangyayari yan or hindi naman lagi nangyayari yan dito. Pero may mga ilan sa mga kababayan natin na medyo minalas-malas nga, di ba? Na not totally naman na hindi sinundo ng coordinator but hindi naging maayos yung kanyang kalagayan pagdating niya sa kanyang employer. Okay? At yun nga, takot na takot siyang umalis doon sa employer na yon dahil wala siyang connection dito, walang idea, and then totally takot talaga siya dahil wala siyang kaalam-alam patungkol dito sa Poland. Okay? So, yun. Kaya ako sinasabi itong mga bagay sa inyo dahil posible po talaga na mangyari to. Okay? Hindi man sa bagay na hindi kayo sinundo or walang kumuha sa inyo sa airport or nag-assist sa inyo, baka pagdating nyo naman sa employer nyo, hindi naman kayo asikasuhin ng maayos. Like, matenga kayo ng 3 months or 4 months, ganyan na walang trabaho, nag-aantay. Diba? So, at least meron tayong idea na posible pala yung ganito. Baka hindi nyo magustuhan yung unang employer nyo dito. Okay? Ano ba yung mga pwede nating gawin? Kasi dito sa Poland, mga Habs, hindi naman talaga ganun ka hirap na maghanap ng ibang employer. Pero kung
merong company or merong agency na tumulong sa inyo na makapunta dito sa Poland, wag naman sana dumating sa point na yung pagdating nyo dito, iwanan nyo kaagad dahil lang sa mabababaw na dahilan like mababang sahod, medyo mababang sahod kumpara sa iba. At least magtrabaho man lang muna kayo, pasukan nyo muna sila ng kahit mga 3 buwan, ganyan. 'Di ba? So, mas mainam nga kung matapos nyo muna yung isang taong kontrata or something ganyan, 'di ba? Para naman hindi masira yung imahe natin. Hindi naman na maging bad record ang mga Pilipino sa mga employer dito. But kung hindi talaga kaya yung trabaho, syempre hindi naman natin pwedeng ipilit. Baka nga magkasakit pa tayo or something, ma-stress tayo at mas lalong mapunta sa mas malalang sitwasyon. Pwede naman talaga na lumipat ka sa ibang employer or maghanap ka ng ibang employer kahit pa na hindi sila yung tumulong sa inyo na mag-process ng documents. At magpaalam ka lang ng maayos, mag-submit ka lang ng resignation. Mostly dito, 15 to 30 days po ang pagre-render ng resignation. So, idaan lang natin sa tama at magandang usapan. Total, mostly naman sa mga pumupunta dito sa Poland, hindi naman talaga free, kundi nagbabayad naman talaga tayo sa placement fee, di ba? So, madalas ganon. So, pwede naman talaga tayo mag-resign sa kanila anytime na gugustuhin natin. But yun, kung hanggat maaari, at least umabot man lang kayo ng 3 months, ganyan, para still good record pa rin tayo sa mga employer dito. And then, yun, sa paglilipat, no, sa paglilipat naman ng trabaho, kailangan, bago kayo mag-submit ng resignation sa current employer nyo, maghanap na kayo ng ibang employer at mag-start na kayo sa pagpapaprocess ng working permit, ng panibagong work permit. Okay? So magpa-process na muna kayo ng work permit doon sa lilipatan yung panibagong employer bago kayo mag-submit ng resignation. Kasi dito po, hindi po pwedeng mabakante kayo. Like for example, umalis ka sa employer mo, then hindi ka agad na i-apply ng work permit ng lilipatan mo, so matitenga ka. At ang maaaring maging consequences doon, magkakaroon ka ng possible problem kapag nag-apply ka ng TRC. Like for example, na bakante ka within 2 months, so questionable yan. Di ba? Ang allowed time lang dito kung lilipat ka sa ibang employer is within 15 working days. Okay? Sa pagkakaalam ko, within 15 working days, kailangan nakapasok ka na ulit ng panibagong trabaho. Okay? Longer than that, so ewan ko lang kasi hindi ko pa naman na-experience. Siguro considerable naman, depende sa reason. But wag na nating subukan. So, ganun na lang ang gawin natin habang nagtatrabaho pa tayo sa current employer natin. And then, magsabi na kayo dun sa lilipatan nyo na i-apply nyo na ako ng work permit. Para paglabas ng work permit, ilang araw lang ako matenga. And then, start na agad ako sa inyo. Okay? So, ganun lang mga kababayan kapag lilipat ka ng trabaho. At ano pa ba? So, isa pa sa mga pinag-aalala natin ay paano kung hindi kumasya or hindi sapat yung budget ko dito sa Poland. Magkano ba dapat yung dala kong allowance? Okay? So, pagdating sa allowance guys, dito naman ang mga employer sa Poland, especially mga agency pala dito sa Poland, nagpo-provide naman talaga sila ng accommodation. But meron silang accommodation but still kailangan mo magbayad sa kanila monthly, like around 500 zloty per month. So normally ganyan po ang mga accommodation dito ng agency. But mostly naman sa mga agency, hindi ka naman sisingilin agad nila hanggat hindi ka pa nakakasahod. Okay, so may mga consideration pa rin naman. Pero syempre, mas mainam na kausapin nyo na yung agency or employer na pupuntahan nyo kung ano ba yung mga terms and agreement nyo pagdating sa accommodation. Kasi, pagdating sa budget, kung i-convert natin sa peso yung accommodation per month, siguro nasa mga 17,000. And then, nasa 7,000 mahigit sa pesos. Okay? So, expect nyo na magbaon kayo ng pera at least mga 30,000 siguro or more than that. Mga 30,000,
more than that. Pang pocket money nyo habang hindi pa kayo nakakasahod dito. Okay? Dito naman yung ibang mga agency nagpapabali naman sila, nagpapa-cash advance naman sila. Kaya minsan kahit wala pang isang buwan, pero kung naka-start na kayo ng pasok sa trabaho, like naka 2 linggo na, ganyan, so pwede na kayo mag-cash advance sa kanila. But hindi ko sinasabi na lahat ng agency ganun. Okay? But pwede kayong magtanong just in case kung nagpapa-cash advance sila. Para naman yung expectation mo dun sa allowance, hindi ka ma-short. Okay? So, yun mga kababayan, isa din yun sa mga kailangan nating paghandaan, yung ating cash allowance pagdating dito. At least meron kayong budget na pang 1 to 2 months. Okay? Sa accommodation, yun inuulit ko, mas maganda i-clarify nyo na sa umpisa pa lang kung kailangan mo magbayad monthly or pwede naman na saka ka na lang magbayad pagka nakasahod na. Pero mostly, gano'n naman talaga. Mga agency, sisingilin ka nila, syempre kapag nakasahod na. Mostly sa mga accommodation dito ay libre na yung meron na kayong unan, kumot, higaan, yan. Hindi nyo na po problemahin yan. Pati yung ibang mga lutuan, ganyan, microwave, refrigerator, mayroon na sila dyan sa accommodation. Kaya, I think kahit rice cooker, kung po pwede naman, wag na kayong magdala kasi hindi naman talaga problema ang rice cooker dito. Pwede ka rin umorder online. Okay? Halimbawa, 2 or 3 kayo magkakasama sa isang room. O, pwede kayo mag-usap-usap, order tayo ng rice cooker online. Makakabili ka dito ng rice cooker online, siguro nasa mga 100 plus, o kung 3 kayo, so divide by 3, o hindi, tig-30 zloty lang sa inyo. Okay? Pero kung mapili ka or masilang ka sa gamit, pwede ka naman bumili ng medyo maliit na rice cooker, wala pang 100. Wala pang 100 zloty. So, katumbas niya nasa 1.5, mga ganyan. 1,500 pesos. Yun lang naman yung mga possible na maaaring ipag-alala nyo pagdating dito. So, yun lang naman yung mga possible na ipag-alala nyo, no? Pagdating dito. So, yung mga employer na maaaring hindi kayo asikasuhin ng maayos. So, wala namang problema kasi pwede naman kayo lumipat sa ibang employer just in case, no? At kung mahirap yung trabaho, talagang hindi kaya, so hindi naman big deal dito na lumipat ka sa ibang employer. Basta mag-resign ka lang o magpaalam ka lang ng maayos. Kung sakasakali na magkakaroon ng problema sa pag-alis mo, pwede ka naman magsumbong sa Philippine Embassy. Okay? So, kaya kailangan alam mo na yung mga contact details ng Philippine Embassy. Then, dapat may mga kilala kang mga coordinators or may mga kakilala kang mga kababayan na matagal na dito or mga vlogger, ganyan. So, katulad ko, isa po pwedeng makatulong sa inyo kapag may mga just in case of emergency. Then, pagdating naman sa cash allowance, so dapat magdala din po kayo para meron kayong pang-budget dito habang hindi pa nakakasahod. Mas maigi magdala kayo ng pang 1 to 2 month na allowance. So, siguro approximately 30,000 and above, ganyan. Mas mainam. Then, sa mga gamit naman, yan, dalhin nyo lang yung mga importanteng gamit na sa tingin nyo kailangan dito. Like kung darating kayo ng winter season dito, magdala na kayo ng pair of jacket or panglamig para hindi na kayo bumili ng dito, hindi na kayo gumastos habang habang bago lang kayo dito. And then, yun, sa paglilipat sa trabaho, wala namang problema. Basta tandaan nyo lang na bago kayo lumipat, dapat magpa-process na kayo ng work permit doon sa employer na lilipatan nyo. Okay? So, yun lang mga kababayan ang ating video for today. At sana nakatulong sa inyo itong ating munting mga tips and ideas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At see you in our next video. Good luck po sa inyong journey.